Sa wakas, nandito ka na sa channel natin, Brad. Marahil ay kaya mo klinik ang video na ito dahil sa thumbnail. Kaya pakinggan mo na rin lang ito ng mabuti. Dahil pagkatapos ng 3 minuto nitong video, magbabago na ang pananaw mo tungkol sa mga babae. Kaya pakinggan mo na rin lang hanggang huli. Ano kaya kung sabihin ko sa'yo na ang lahat ng iniisip mo tungkol sa pag-ibig o panliligaw sa babae ay kasinungalingan? Sinasabi nila na ang mga babae ay nai-inlove daw sa pinakamabait, pinakamayaman o pinakagwapong lalaki. Oo, totoo naman yon, kahit noon pa man, magpasa hanggang ngayon. Pero alam mo bang isa lang yon sa mababaw na dahilan o parte ng pagkagusto ng babae? Dahil kung ganun naman talaga lahat, bakit naman nakakakita ka ng bano o di naman kagupuhan na ang girlfriend o kapare sa buhay na babae ay halimaw sa ganda? Bakit kaya ganun? Dahil eto ang totoo, hindi ganoon magmahal ang mga babae sa inaakala mong kagaya mo. Hindi sa paraang iniisip mo. Hindi sila nahuhulog dahil sa mukha mo o pera mo o kahit sa personalidad mo pa. Yung tunay ang sinasabi ko, ha. Siyempre, hindi naman tunay talaga yung kung tungkol lang sa pera. Sabi nga nila, pera-pera na lang, hindi ba? Ibig sabihin, biniling pag-ibig. Kaya eto na ang psychology. Nahuhulog sila sa mas malalim, isang bagay na primal. At kung hindi mo ito maiintindihan, palagi kang magtataka kung bakit parang misteryo ito sa'yo na hindi mo masolusyonan. Kaya't simulan na natin. Unang lesson, kaibigan. Hindi ka mahal talaga ng babae. Mahal nila kung paano mo namamanipula ang kanilang emosyon o nararamdaman. Isang lihim na bihirang maintindihan ng mga lalaki na ang mga babae ay hindi ka mahal talaga, kundi may mas malalim na ugat ito, kagaya ng survival nung unang panahon. Ang mahal nila ay kung paano mo sila napaparamdaman. Para sa mga babae, ang pag-ibig ay hindi isang matibay na istruktura na nakabase sa lohika at rason. Isa itong bagyo, isa itong karanasan, isa itong emotional hype na ayaw nilang matapos. Kahit ikaw pa ang pinakagwapo, pinakamatagumpay at pinakabihes na lalaki sa kwarto, kung hindi mo sila napaparamdaman ng isang makapangyarihang emosyon habang kasama ka nila, makakalimutan ka nila agad na parang kahapon lang. Sinasabi ng mga psychologist na ang tawag dito ay emotional imprinting. Ito ang dahilan kung bakit maaaring makilala ng isang babae ang dalawang lalaki sa parehong araw. Ang isa dito ay nagsasabi ng mga tamang bagay pero nakakaboring, at ang isa naman ay nagpapatawa, nang aasar at nagdadala ng excitement. Sino ang iisipin niya bago matulog? Hulaan mo. Siyempre, hindi yung boring. Hindi ito patas, hindi ba? Pwede kang maging mas mabuting pagpipilian, mas maaasahan, mas tapat, pero lagi niyang pipiliin ang lalaking nagpaparamdam sa kanya na buhay siya. Dito nagkakamali ang karamihan ng lalaki. Pilit nilang pinapahanga ang babae gamit ang mga tagumpay o mga logic na salita. Pero ang mga lalaking kinahuhumalingan ng mga babae ay gumagawa ng emotional roller coaster. Halo ng tensyon, excitement, misteryo at comfort. Kaya kahit sinasabi ng isang babae na tapos na siya sa ex niya, bakit siya bumabalik? Hindi dahil sa kung sino ang ex niya, kundi dahil ito sa nararamdaman niya habang kasama niya yon. Lesson number 2. Kapag mas hinabol mo siya, mas mawawala ang nararamdaman niya sa'yo. Naranasan mo na bang mag-text at maghintay ng oras bago sumagot ang isang babae? Yung parang nasusunog ka sa kaba. Iniisip kung nawawala na ang interest niya sa'yo. Ngayon ay baliktarin lang natin. Naranasan mo na bang may taong sobrang available para sa'yo? Laging sumasagot agad, palaging oo sa lahat ng gusto mo. Ano ang nararamdaman mo? Di ba parang wala na lang? Ang mga babae ay nakawire para sa antisipasyon. Kapag laging nandyan ang isang babae, laging nagtitext at laging available, nawawala ang tensyon. At ang tensyon ang nagbibigay ng spark sa atraksyon. Narito ang totoo. Kapag hinabol ng lalaki ang babae, nawawala ang misteryo at tensyon na nagdudulot ng atraksyon. Dahil hindi natin pinapahalagahan ang mga bagay na mayroon na tayo. Ang hinahanap natin ay yung maaaring mawala kapag alam niyang nakuha ka na niya o patay na patay ka sa kanya.
magre-relax na ang isip niya. At kapag nag-relax ang isip niya, unti-unti ring mawawala ang attraction niya. Kaya ang mga high value na lalaki ay hindi naghahabol. Sila ang nangunguna. Hinahayaan nilang lumalapit ang babae, pero hindi nila ibinibigay lahat agad-agad. Gumagawa sila ng misteryo at pinapaisip ang babae. Dahil kapag tumigil siyang mag-isip tungkol sa'yo, magsisimula siyang makalimot. Yon yung totoo. So lesson number 3 tayo. Hindi naman talaga gusto ng mga babae ang nice guy. Gusto nila ang lalaking matatag. Ito ang tip, Brad. Huwag kang masyadong maniniwala sa babae sa mga sinasabi nilang gusto nila. Dahil madalas, sinasabi lang nila ang dapat para maging politically correct sila. Para hindi sila magmukhang masama. Mas magandang tignan mo na lang kung saan sila nagre-reciprocate ng kilos nila. Kaya pag-usapan natin ang problema sa pagiging nice guy. Sinasabi ng mga babae na gusto nila ang mabait. Pero ang totoo, gusto nila ng mabait pero matatag at matapang. Maraming lalaki ang nagkakamali dito. Akala nila ang pagiging mabait ay palaging pagsang-ayon, hindi pagtutol at pagkatakot na tumayo sa sariling desisyon. Pero tanungin mo ang sarili mo. Irerespeto mo ba ang isang taong hindi ka kayang hamunin? Magtitiwala ka ba sa isang leader na laging sunod sa gusto ng iba? Siyempre hindi. Maski ikaw, bababa ang tingin mo sa leader mo pag ganon, hindi ba? Dahil ang sikreto ay eto. Ang babae ay naaakit sa lakas. Hindi lang pisikal na lakas, kundi emosyonal na lakas. Gusto nila ang lalaking hindi natitinag sa harap ng problema o presyon. Ang klase ng lalaki na hindi humihingi ng approval ng iba. Na kayang umalis sa harapan ng kahit na sino. Kahit siya pa kung kinakailangan. Ito ang dahilan kung bakit naaadik ang mga babae sa mga lalaking stoic o kalmado. Lalaking hindi madaling maapektuhan, nananatiling kalmado kahit sa gitna ng kaguluhan. At oo, susubukan ka nga niya. Dapat ay hindi ka matutumba. Ang babae, hindi naghahanap yan ng isa pang kaibigan o therapist. Ang kailangan niya ay isang lalaki na matatag kahit anuman ang mangyari. Sa lesson number 4 tayo. Ang pag-ibig ay laro ng pananaw, hindi realidad. Pag-usapan natin ang isa sa pinakamalaking ilusyon tungkol sa pag-ibig. Ang ideya na ang tao ay nahuhulog base sa reality. Maaaring iniisip mo na nagkakagusto ang babae sa'yo dahil sa kung sino ka, kung ano ang ginagawa mo, o kung paano mo siya tratuhin. Pero ang masakit na katotohanan, kaibigan, hindi siya nai-inlove sa tunay na ikaw. Nai-inlove siya sa kwentong ginagawa niya sa isip niya tungkol sa'yo. Tinatawag naman ito ng mga psychologist na cognitive projection. Ang tendency na magproyekto ng sariling emosyon, kagustuhan at inaasahan sa iba. Kapag nakilala ka ng isang babae, hindi niya talaga nakikita kung sino ka. Nakikita ka niya base sa lente ng kanyang nakaraan, insecurities, fantasy at paniniwala. Kaya nga ang isang babae, maaaring mahal na mahal ka ngayon, pero bigla kang babaliwalain kinabukasan na. Hindi dahil nagbago ka, kundi dahil nagbabago ang pananaw niya base sa kanyang emosyon. Ang pananaw ang lahat. Isipin mo ito. Narinig mo na bang magkwento ang babae tungkol sa lalaking kinahuhumalingan niya? Sasabihin niyang sobrang misteryoso niya. Parang alam niya lahat ng iniisip ko. Hindi ko siya matanggal sa isip ko. Kunin mo ang parehong lalaki at ilagay mo siya sa ibang konteksto. Sobrang available, sobrang predictable, at sobrang eager na mapasaya siya. Bigla niyang sasabihin na parang ang boring naman niya. Minsan, maririnig mo ang babae na nagsasabi na parang hindi na kami magkasundo. May mali na sa amin. Hindi naman nagbago ang lalaki. Nagbago lang ang pananaw niya dahil sa pag-fluctuate ng emotion niya. Ang emotion ng babae ay hindi naaapektuhan ng lohika. Ang naaapektuhan ay ang kwento sa isip niya. Dito nagkakamali ang karamihan ng lalaki. Hinahayaan nilang kusang mabuo ang kwento ng babae tungkol sa kanila. Imbis na kontrolin ito, kapag inilagay ka ng babae sa kategoryang safe o predictable, tapos na ang laro. So paano mo makokontrol ang pananaw niya? Simple lang, maging source ka ng emotional contrast niya. Ang unpredictability
o pagiging hindi palaging halata ang susunod na gagawin ay nagdudulot ng pagkahumaling. Kapag palagi niyang alam ang gagawin mo, titigil na siyang magtaka tungkol sa iyo. Kapag tumigil na ang tanong sa isip niya, mawawalan na rin siya ng emotional na koneksyon sa iyo. Ang pagsasama ng matinding emosyon at pagdududa ay nagdudulot ng attachment. Kung puro comfort lang ang nararanasan niya sa iyo, magiging parang background noise ka lang sa kanya. Pero kapag naipadama mo sa kanya ang lalim ng koneksyon, kasabay ng moments kung saan nag-iisip siya kung ano ang iniisip mo, hindi kanya makakalimutan. Kapag kailangang paghirapan ang oras mo, mas pinapahalagan niya ito. Ang mga babae ay hindi nanatili sa pinaka-logical na pagpipilian. Nananatili sila sa pagpipilian na kayang panatilihin ang isip nila na interesado. Sa lesson number 5 na tayo. Kapag ligtas ang pakiramdam niya, hindi siya aalis. Hindi lang sa pagmamahal nananatili ang babae. Nananatili siya kapag ligtas ang pakiramdam niya. Hindi lang pisikal na kaligtasan ang pinag-uusapan dito, kundi emosyonal na kaligtasan. Ang pakiramdam na protektado siya, hindi lang mula sa mundo, kundi mula sa sarili niyang emosyonal na gulo. Ang mga babae ay natural na mas emosyonal kaysa sa mga lalaki. Ang nararamdaman nila ay pabago-bago, parang alon. Isang araw, sobrang passionate nila. Kinabukasan, parang malamig na. Hindi naman ito manipulasyon, Brad. Ito ay biological. Ang utak nila ay nagproproseso ng emosyon ng iba. Kaya ang damdamin nila ay palaging gumagalaw. Sa mundo ng pabago-bagong emosyon, ang pinakamahalaga para sa kanila ay ang lalaki na hindi natitinag. Dito pumapasok ang lakas ng stoicism. Ang pagiging emotional na matatag ay hindi ibig sabihin na malamig o wala ka ng emosyon. Ang tunay na malakas na lalaki ay hindi madaling masira ng mga emosyonal na pangyayari. Pakiramdam ng babae kasi, naligtas siya kapag alam niyang hindi ka natitibag ng dahil lang sa mga problema. Hindi ka nagagalit ng biglaan. Hindi ka nagpapadala sa emosyon niya. Ang pinakamakaakit-akit na lalaki ay yung may presensya ng isang kalmadong lakas na nagpaparamdam sa babae na walang makakapagpatumbas sa kanila. Iyan ang klase ng lalaki na tapat na minamahal ng mga babae. Kahit pa nasa pinakamasamang araw siya, ang isang tunay na lalaki ay nananatiling kalmado at may kontrol. Dito nagkakamali ang karamihan ng lalaki. Kapag naging emotional ang babae, sinusubukan nila itong ayusin na nagiging dahilan para maramdaman niyang hindi siya naiintindihan. O kaya naman ay nagiging emotional din sila na parang siya pa ang kailangang mag-alaga ng nararamdaman mo, imbis na sarili niya. Ang mga ganitong reaksyon ay pumapatay sa atraksyon. Ang tamang gawin, manatili kang kalmado, kaibigan. Manatiling naroroon at manatiling matatag. Kapag sinusubukan ka ng babae, nagtatampo o nagiging irrational siya, ang pinakamasamang pwede mong gawin ay magpanik. At ang pinakamainam naman, manatili kang kalmado at huwag kang magpatinag. Hindi ibig sabihin nito na tinatanggap mo ang kawalang galang niya. Ipinapakita mo lang sa kanya sa pamamagitan ng kilos mo na kahit anuman ang bagyong pinagdadaanan niya, ikaw ang magiging matatag na sandigan na maaasahan niya. Kapag na-realize ng isang babae ito, hindi lang siya iibig sa'yo, hindi lang siya mahuhumaling sa'yo, hindi na niya gugustuhin na iwan ka. Dahil sa huli, ang mga babaeng nananatili ay yung mga hindi nawawalan ng interes o pagmamahal. Ang mga babaeng nakahanap ng lalaking nagparamdam sa kanila ng kaligtasan na hindi nila mararamdaman sa iba. Ito ang gabay ng pagiging stoic, kaibigan. Ikaw na ang bahala, Brad, kung i-apply mo sa diskarte mo ang mga nalaman mo dito. Wala namang pilitan. Malaking tulong, Brad, kung pindutin mo na rin ang subscribe button dyan. Paano? Manatili kang matalas ang isip at hayaan silang maghabol. Ako si Mark, ang inyong kaibigan. Salamat.